Naging hamon po sa amin, ma'am, dahil sa sobrang taas ng diesel, hindi nakakayanan ng mga driver namin dahil napupunta lang daw lahat sa diesel yung kanilang kinikita. Malaking tulong po itong service contracting po. Kahit na po may discounted na 20% sa regular na passenger, tapos yung mga estudyante, senior, may 40% po sila. Mayroon pa rin po kaming kikitain, malaking bagay po, dahil po doon sa ibibigay na ayuda ng gobyerno sa amin, ma'am. Ganda ang layunin ng ating pamahalaan sa proyektong ito ng service contracting ng LTFRB. Napakalaking bagay kasi para sa amin ang diskwento sa pamasahe. Thank you po. Dahil tinitingnan po namin yung bagong sistema, yung programa namin na ginawa para naman natin dahil sa gera, pagtataasan ng presyo. Kaya marami kaming ginagawang iba't ibang bagay, mga initiative para hindi naman masyadong mabigat sa inyo. Sige po, good morning, Sir President. Thank you. Malilate na kayo sa Thank you po sa Pagkakain ng fair make this discount para hindi naman sila So may 20% na ito yung regular. So malaking tulong po sa kanila. And the QR code para meron silang feedback kapag meron nagkabasabi na sa atin. Sige. Tumpong sa atin. Gagamitin nyo. Sana hindi nyo kailangan gamitin yung QR code. Pero pag may problema, sabihan nyo kami. Para maayos na. Maraming salamat po sa programa niyo. Ay, sige ma'am. Sana po pagtuloy-tuloy po yung programa. Tuloy-tuloy to. Hindi namin basta ganito yung presyo ng langis. Wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po para sa aming mga pasahero to. Lalo na po sa mga operators. I'm so happy na marinig yan. Dahil Sana tuloy-tuloy ibig po. sabihin, effective naman yung aming ginagawa. Yes. So ilalagyan na natin ng pastil sir para alam natin yan. Tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, ang kautusan niya po sa kagawaran ng transportasyon ay tiyakin na mayroong pampublikong sasakyan na bumabiyahe upang sa ganon hindi naman po mahirapan ang ating mga commuters. Pangalawa po na tiyakin na may maiuwi pa rin kita ang ating mga driver, mga operator, mga tsuper at sa ganon naman hindi rin nakakadagdag ng perwisyo sa mga commuters. So ito po yung layunin ng ating service contracting program. Under this program, we make sure that the government pays the operator and the driver a certain amount of peso, like 30 pesos po per kilometer pagdating sa ating mga traditional jeepney. Pagdating naman sa ating mga modern, 40 peso po kada kilometro. Sa bus naman, 100 kilometers per liter. But ang kapalit naman po nito ay bibigyan din natin ng diskwento ang ating mga mananakay, which is 20% under service contracting program. Now, on top of the 20%, kung kayo po ay matanda na, senior citizen, PWD or estudyante, may karagdagang 20% ulit po. So, kapag kayo estudyante, 40% po ang maasahan yung diskwento kapag kayo po ay sumakay sa isang pampublikong sasakyan na napapaloob sa net service contracting program. Una po lahat, sobrang laking dago po sa aming mga driver nung biglang tumaas po ang gas. Kasi po, halos dumubli po ang presyo. Halos kami mga driver po, wala na rin po kaming naiuuwi. Gusto na rin po naming sumuko sana. Pero sinabi ko po sa mga kasama kong driver, huwag tayo susuko. Kasi pag sumuko tayo, lalo tayo matatambay. Wala tayo may papakain sa pamilya natin. At isa pa po doon, pag sumuko tayo, wala rin pong masasakyan ang mga mananakay natin. Sobrang laking tulong din po sa amin kasi nga po, bis na yung pandiesel po namin ay madadagdagan na. Tapos yung ibang kikitain po namin, mapupunta na rin po sa amin, sa mga pamilya po namin. Hindi rin po sa amin mga driver lang ang tulong Ganun din po sa mga mananakay po natin. Malaking tulong din po sa kanila yan. Nagpapasalamat po kaming mga driver na nabigyan nyo po ng tugon ng aming problema. Lalong-lalo na po sa diesel, tsaka ganun din po sa ating DOTR na nag-isip po kayo kung paano kami matutulungan mga driver.